All right, get your Bibles out. Let's open them to the book of Romans. Romans chapter number 1. So aklat tayo ng Romans, chapter number 1. All right. Romans chapter 1. So, pinag-aaralan natin sa afternoon yung aklat ng Romans. And in Romans chapter 1, alam natin na ang nagsulat nito ay si Apostle Paul. So, chapter 1 verse 1, it says, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. So, si Paul, missionary Paul, ang nagsulat ng liham sa church ng Rome, tapos merong mga 6 na churches na iba pa bukod dun sa main church ng Rome. Now, Paul did not start the church at Rome. Neither did he start any of the churches at Rome. So, interesting na hindi pa niya napuntahan ang Roma. So, saang bansa matatagpuan ng siyudad ng Roma? Sa Italy. So, he hasn't been to Italy. He's never been there. He did not personally start the churches at Rome, but he did. He knows the people, a lot of the people at the church at Rome, in the churches of Rome. So, kung suriin mo, halimbawa, and we're not going to go there today, but if you look at Romans chapter 16, Paul acknowledges at least 26 names of the believers that are at Rome. And most of them belong to small churches. In fact, it's so small that they can fit in a house. And Paul, the translators, the King James translators, calls it household. So, how many immersed believers are required for church? What's the minimum? Bible says 2 or 3. So, it's a modern innovation, not from the scriptures, but it's a modern innovation that a church has to have a building, and it has to have property, and it has to have a whole bunch of people before it could be considered a church. But not in the scriptures. You understand that? In the scriptures, the church is made up of 2 or 3 disciples that have been baptized and organized, and they constitute the body of Christ in a particular location. You understand that? So now, if ever we have a church building on our own, it doesn't make us a church. We're a church right now with an assembly of baptized disciples. You understand that? Okay? So in Candelaria, if they decide we're going to have Sunday church, if it's just Kenneth and Sherry and Alice, Nanay Alice, that really is a church. It's an assembly of 2 or 3 baptized disciples. And so the point I'm making is modern Christianity today is trying to say, no, it has to have a steeple, and it has to be a huge building, and it has to have this and that and this and that. And boy, we're a church now. But when you look at the scriptures, no, the gates of hell shall not prevail against the church. So God doesn't need numbers. You understand that? Amen. And what we're trying to do as Bible believers, so we're trying to read the scriptures, and we need to dialysis our mind from the mind of Christian fundamentalism or Christian evangelicalism. Let me just say,
What the world says is Christianity is not biblical Christianity. Right. That's good. A majority of those who say they are Christian don't even know the gospel of Christ. So ang dami mo nagsasabi, Kristiyano ko, pero pag tinanong mo, paano ka naging Kristiyano? Kung ano-ano ang masasabi nila, hindi naman tumutugma sa salita ng Diyos. So ibig sabihin, inimbento lang nila yon. Do you understand that? And I'm making a bold statement here. I'm telling you right now, 90% of people who say they are Christians don't know the gospel. So kung ikaw, sinasabi mo Kristiyano ka, pero hindi mo alam ang gospel ng Panginoon, paano ka naging Kristiyano? Kasi nabinyagan ako ng bata ako. Saan yan sa scriptures? Kasi hindi ako Muslim. Kaya ako Kristiyano kasi hindi ako Muslim. Saan yan sa scriptures? Kasi isang araw, nakakita ko ng agila, at yung pakiramdam ko napakagaan, nakakita ko ng mga ulat, at ang ganda ng feelings ko. So yung araw na yon, sinabi ko, take me Lord. Kaya yan, naging Kristiyano ako. Now let me tell you something. That's not in the Bible. Do you understand that? Yung iba, marami nagsasabi, I'm a Baptist. So, do you know that hindi mo naman alam ang history ng Baptist? You don't know the history of Baptist? Mas kilala nyo pa yung si D.L. Moody, na hindi naman Baptist yon. Mas kilala mo, Billy Sunday. Hindi rin Baptist yon. R.A. Torrey, he's not a Baptist. None of them obeyed the Lord. None of them. They had a lot of people say prayers, but that doesn't mean that they were born again and saved. Right. And if they were born again and saved, they surely did not obey the faith, according to the scriptures. So what I'm saying is, when we look at the Bible, we need to say, okay, I got saved when I was 15 years old, and what I knew about church from the time I was little till about I was 15 is junk. And then, from the time I got saved and then I joined the church, from that point on, every time I'm exposed to the scriptures, I have to change my mind and become more Bible and more biblical and more biblical and more biblical. And I'm telling you, the more biblical you are, the more the world is not going to look like a Christian world. You understand that? This world is not a Christian world. Now, the biggest religion on earth right now is Christianity. But I'm telling you, 90% of those in the Christian world, they are clueless about the gospel of Jesus Christ. They don't understand this. They don't understand this book. They believe in baptism, but baptism is not essential to salvation. You understand that? Church membership is not essential to salvation. At isa pang malaking error ay yung to say that the only doctrines that matter are the doctrines that are essential to salvation. That's wrong. Now, doctrine of salvation, very important. If you get that wrong, you'll get everything else wrong. I guarantee that. But after salvation, there's more. After salvation, there's more. And Paul wants to strengthen the Roman churches. And so he writes this letter. So we saw some of these things last time, but just to remind you na ang scriptures ay highly organized. Lalo na yung letter of Paul to the Romans. Sa lahat ng letters ni Paul,
ito na ang pinaka-thesis niya. Kumbaga, sisimula niya sa umpisa hanggang sa wakas ang kabuuan ng pagiging Kristiyano. And so, from chapter 1, chapter 1 to chapter 3, Paul is revealing the righteousness of God, introduced because of sin. Pinapakilala ni Paul ang katuwiran ng Diyos dahil sa kasalanan ng tao. So, inumpisa ni Paul yung kanyang letter, ini-explain niya kung ano ang kasalanan, sinong nagkasala, paano nabulok ang buong sanglibutan sa kasalanan, at kung ano ang kahihinatnan ng kasalanan. Kasi, kung hindi mo alam ang patungkol sa kasalanan, hindi mo alam kung bakit kailangan mo ma-save. You understand that? You won't get saved if you don't understand sin. From chapter 3, 4, and 5, so 4 and 5, is the righteousness of God imputed, ipinatong, yung righteousness of God, yung katuwiran ng Diyos, ipinatong because of salvation. So, ipinatong yung katwiran ng Diyos doon sa mga masasave. So, doon mo mababasa kung paano si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Tapos, 6, 8, Romans chapter 6 to 8, the righteousness of God revealed to us because He wants to impart sanctification. Ibibigay sa atin ng Panginoon, alam natin ang kasalanan, nagsisi tayo dyan, tinanggap natin si Jesus Christ, ngayon save na tayo, niligtas na tayo ng Panginoon, ngayon, yung bulok nating buhay, kukunin niya ng Panginoon, ibibigay niya yung kanyang kabanalan, at ngayon, maaari na tayong mabuhay na parang bago. New life. So, He's going to bring us sanctification, kalinisan, sa buhay natin. Tapos, from chapter 9 hanggang 11, yung righteousness of God, ipinapakita ni Paul, para ma-instruct tayo, instruction, patungkol sa sovereignty. Sovereignty ng Diyos. Ano yung sovereignty? Yung plano ng Diyos para sa mga Hudyo at sa Israel, at plano ng Diyos para sa mga hindi Hudyo, tayo, mga Gentiles, at kung paano gagawing isang tao, yung mga Hudyo at yung mga Gentiles, sa kaharian ng Diyos, yung plano ng Diyos para sa Israel at para sa atin bilang hindi Israel. So may plano pala ang Diyos. You know that? So, let me just say it like this. God has a plan to bring the kingdom of God on earth. So, parating na talaga yung kingdom. Sumunod ka man o sumuway ka man, parating na si Jesus Christ. Parating na yung kingdom ng Panginoon. Ikaw na lang ang magiging malas sa buhay kung hindi mo pakikinggan ang salita ng Diyos at mabuhay para sa Kanya. Kamangmangan yun. Sasabihin ng Panginoon balang araw, ano ang ginawa mo sa buhay na binigay ko sa iyo? Tapos ikaw, God's gonna call all of us to give account of what we did with the life that He gave us. Now, if you're not saved, kung hindi ka saved, wala kang masasabi.
Hindi ka magmamalaki. Hindi mo sasabihin, ay, walang nagbigay sa akin ng paliwanag, walang nagbigay sa akin ng explanation. Yung kalangitan lang, yung mga bituin, yung mga araw, yung buwan, yung hangin na hinihinga mo, yung buhay na hiram sa Diyos, nangangaral yan. Balang araw, sisingilin ka ng Diyos. Anong sasabihin mo sa Kanya? Lord, mabait naman ako. Oh, mabait ka? Hindi mo ba alam na ikaw ay puno ng sin? Lesson 1. Hindi mo ba alam na binigay ko yung anak ko sa krus para mabigyan ka ng kaligtasan? Ano, tinanggap mo ba siya? Ay, hindi kasi. Iba kasi yung turo sa amin I'll show you from this. Let me just say, when I preach the Word of God, I am not inventing doctrine. Hindi ko ito ginagawa, iniimbento. Pinapaliwanag ko sa inyo kung anong nandyan. Kasi yan ang katotohanan. Now, if you don't understand this, you're in trouble. Tapos ngayong Kristiyano ka, halimbawa, save ka na. Yung buhay mo, inayos mo ba? Naging matuwid at ipinasilalim mo sa Panginoon? Did you surrender to the Lord? You say no, kasi yung Sunday ko, hindi naman priority ang church. Oh? May kulang ka sa sanctification mo. Yes, thank you. Save ka. Yan, grasya ng Diyos yan sa buhay mo. Hindi matatanggal yan. Kahit na may sungay ka pa. That's the grace of God. Pero yung kulang sa buhay mo, yung paglalagari ng sungay mo, nangyayari yan sa church kapag mayroong pastor na nangangaral ng straightforward na salita ng Diyos. Kasi lahat tayo pagdating ng Lunes, tumutubo na naman yan. Hello? So kailangan pagdating ng Sunday, nalagarin yan. Lagari. Sige. Tanggalin mo na yan. Paano kung hindi ka naman nagsa-Sunday school? You don't go to Sunday school, kaya yung horn mo medyo makapal. Kasi hindi nalalagari ng Sunday school teacher. Tapos Sunday morning, wala ka. Kaya ang kapal talaga ng horns mo. Sunday, nandito ka, pero walang pagbabago sa buhay mo. Walang kwenta ang pag-church pag hindi napapalitan yung ugali mo. Do you understand that? If your life doesn't change because of the preaching of the Word of God, it's not good, it's not working for you. Sa lahat ng alam mo sa Bible, kung hindi napapalitan yung buhay mo at nagiging mas godly ka, walang saysay yung alam mo, ang Genesis hanggang Revelation. You understand that? You're not sanctified. Kung nagtataka ka pa, ano kayong gagawin ko bukas? What am I gonna do tomorrow? Mag-video chat, mag-play ng game, magpasok sa eskwela para magkita ko yung mga crush ko na walang kwenta. At saka yung mga ka-classmates ko, mga kaibigan ko na hindi naman nag-aaral ng masusi. Hang out. I just want to hang out. You want to hang out. No. God has a plan for your life. God has a plan for our life. And you are either wasting your life or you're going to make your life count for the Lord. You understand that? So kaya sinulat ni Paul ito, para yung mga Kristiyano hindi maging comfortable sa mundo. Comfortable na walang ginagawa para sa Panginoon. So, pagkatapos nun, gustong introduce ni Paul yung plano ng Diyos para makita naman natin yung sovereignty ng Panginoon. Na siya talaga ang maghahari sa Jerusalem someday. Ganon. Para kayong mga Kristiyano, alam nyo kung saan i-google yung oras ninyo.
Hindi nyo ibibigay yung oras nyo sa mga walang saysay na bagay na hindi naman magiging anong bagay sa kaharian ng Diyos. Imagine, pasok tayo sa langit, katabi natin si John the Baptist. Naku. John, talaga bang pinugot yung ulo mo para sa Panginoon? Yes, sabi ni John. Sakit. Ikaw, Bill, anong nangyari sa'yo? KFC. Na-heart attack ako kasi kumain ako ng chicken. Chicken Joy. Isa pa. Do you understand what I mean? Punta tayo sa langit, katabi natin si Hosea. Sabihin sa atin ni Hosea, did you read my book? Hay, patay. I did not read your book. Ano? Let me ask you a question. Would you be satisfied right now to stand in front of Jesus Christ? And when He shows you His hands, and He shows you that nail scar, are you happy with what you did for the Lord right now? Baka may kulang pa, no? Maybe we can do more for the Lord. You see what I'm saying? I'm not trying to get you to do more for the Lord. I'm trying to get you to think that God's kingdom is coming. Are you wasting your time now for that kingdom? Or are you investing your time now for the kingdom? Wala pa tayo sa verse, outline pa lang tayo, okay? So, huwag kayong mag-alala. Iuwi ko kayo ng maaga today. Kaya relax lang kayo. Sa chapter 12 to 16, yung pinaka-last na bahagi ng aklat ng Romans ay yung righteousness of God ay rini-reveal sa atin for instruction to service. To service, tinuturuan tayo ni Paul kung paano maglingkod sa Panginoon. So tingnan mo ang kabuuan ng aklat ng Romans. Una, ituturo sa atin kung ano ang kasalanan para alam natin magsisi at sumampalataya sa Panginoon. Pangalawa, tanggapin natin ang Panginoon para ma-save tayo. Pangatlo, kung paano mabuhay para sa anong binigay sa atin ng Diyos na magiging kapangyarihan natin para makapaglingkod tayo sa Kanya. Pangatlo, pupunuin yung utak natin ng sovereign ng plano ng Diyos para may target tayo sa paglingkod natin sa Panginoon. At panghuli, kung paano tayo makapaglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang church. Kasi saan ka maglilingkod sa Panginoon? Saan ka maglilingkod sa Panginoon? Sa palengke? Sa LTO? Sa hukbo ng Pilipinas, sa PNP? Saan ka maglilingkod sa Panginoon? Isa lang ang lugar na interested sa salita ng Diyos. Hulaan mo, anong place yon? Yes. Church. So, sa pagdating natin sa chapter 12 hanggang 16, makikita mo, meron ka palang spiritual gift na binigay sa iyo ng Diyos. Lahat tayo, whether saved ka o hindi. If you're saved or not saved, God has already given you a gift, a spiritual gift. And you're supposed to use that in the church. But if you're not saved, you can't even begin to use your spiritual gift. It's not alive. It's innate, it's in there, but it's not animated. Kaya may personality tayo, iba-iba yung personality natin. Na-gets ba ninyo yung personality ng iba? Yung iba maligaya. Yung iba malungkot, nag-iisa lang. Masaya pag tahimik. Yung iba nasa gitna.
Huh? Parte yan ng spiritual gift. May pagka-spiritual gift yung mga yan. At ang disenyo ng Diyos sa loob ng church, magtutulungan-tulungan tayo. Do you understand that? But you cannot serve your spiritual gift in the church if you're not even saved. And by the way, salvation is not the only requirement for church membership. Right. It's the first requirement, but it's not the only requirement. You need to be sanctified. Hey, Brother Bill, save ako pero hindi naman ako sanctified. Oh, ayan ang challenge natin. How do we get you to be sanctified? Well, we decided as a church, we will have a Sunday school class. Guess what Sunday school is for? It's designed to study the Bible so that we could strengthen the believer. Eh, absent ka doon. Now, how could we use you in service if you're absent in the church? Do you understand that? Hindi ka pwedeng bigyan ng responsibility kasi hindi ka responsible. You ever played basketball? Do you give the ball just to anybody? If you play basketball, if you know how to play basketball, you dribble the ball, and you're looking for your teammate that's open and available and strategic. Saka mo lang ibibigay yung bola sa kanya. Hindi mo binibigay yung bola kahit kanino. Do you understand that? So, sports lang yun. Hindi church. Mas importante ang church. Hindi ka pwedeng magturo kung hindi ka seryoso sa sanctification mo. Absent ka, hindi ka magtuturo. Paano ka magtuturo? Mga bata, maging faithful kayo sa tahanan ng Diyos. Ikaw, faithful ka? Hindi. Anong klase kang teacher? Bad example. So, sa palagay mo, magiging teacher ka? Do you understand what I'm saying? Alright, so, ganyan si Paul sa book of Romans. And so, Paul is trying to teach us these things. And we covered this last time, but I want you to see it again. I want you to get this. Halimbawa, may mga visitors tayo ngayon. Lemuel, Ivan is here. Alam mo, pag may time ako, mag-usap tayo, the first thing that I'm going to talk to you about, sin. Hindi ako magtatanong, kumusta yung salvation mo? Kumusta yung sanctification mo? Alam mo ba yung sovereign plan ng Panginoon? Pwede ka bang mag-serve sa church? Hindi yun ang concern ko. Eto muna. Ivan, Lemuel, do you know how to be saved? Yun lang muna. Talk to me. Explain to me. Brother Bill, hindi ako sure. That's fine. Let's sit down and look at the scriptures. You see what I'm saying? Okay? Ito muna. Now, sa atin naman, majority natin, kayo naman, a majority of you, you've already been saved, you've already been baptized, you're part of the church, pero kulang kayo sa attendance. Wednesday night, absent. Sunday school, absent. Ang ano mo lang, attendance mo, Sunday afternoon. Hindi impress, walang nag-i-impress sa Diyos. God, binibigay mo yung oras na meron ka sa Panginoon. Pero nasa ng sacrifice? Brother Bill, busy ako. Oo, lahat naman tayo, hindi naman busy. Ikaw lang ang busy sa buong daigdig. No, that's an excuse. That's an excuse. I didn't baptize you so you can come to church on a Sunday afternoon and feel good and be chill. I hope you're not good and chilling. Because partial obedience is disobedience. It's disobedience.
You understand that, Brother Bill? Maghanap na lang ako ng ibang church. Ikaw rin ang sasagot sa Panginoon pagbalik niya. Hindi ako natatakot, umalis ka. I'm not afraid. I'm not afraid if you don't ever come back. I feel bad for you. I hope you're really saved. And if you are saved, amen to the grace of God, because the devil can never take away your salvation. But when it comes to the judgment seat of Christ, siguradong tatanungin ako ng Panginoon patungkol sa'yo. And so I'm telling you right now, you won't be established in the faith if you do not surrender to the Lord in sanctification. Ito ang battlefield ng mga Kristiyano, tunay na Kristiyano, yung mga tunay na born again. Dito nila nararanasan yung tagumpay at yung yung failure? Tagumpay at yung kabiguan ng pagiging Kristiyano. Nandito tayong lahat tayo nandito. By the way, I'm preaching to me too. You know what I'm saying? I'm reminding myself, I'm not always on the victory side. You understand what I'm saying? I need the Holy Spirit of God. I need the Holy Spirit of God to fill me and to empower me so that I can live for Him. I need sanctification. By the way, sanctification is progressive. Every day, you should be growing in sanctification until Jesus comes back. So, dito talaga ang hamon ng Christianity, ng mga anak ng Diyos. Tagumpay o kabiguan, nandito. Sovereign plan of God, parating yan. So, ang maganda, alamin natin ito, para ilagay natin yung buhay natin sa advantage. May advantage ba yung nakakaalam ng hinaharap? Kung alam mo yung mga numbers ng loto, halimbawa lang just an example. Halimbawa, alam mo yung lalabas sa loto at meron kang 100% chance na yan ang numbers na lalabas. Advantageous ba yun o hindi? Yes. Meron tayong mas maganda pa kesa sa loto. Ano yun, Brother Bill? Yung salita ng Diyos. This is far better than any lottery. And this book is right 100% of the time. This book is right 100% at a time. If there's a prophecy in the Bible, it will always come true, literally, and you can expect it. It's gonna happen 100% of the time. So, kailangan alamin natin yung sovereign plan ng Diyos. Kasi advantageous yon. Ay, mga Kristiyano, kayo ang kawawa pagdating ng millennial kingdom. Tapos yung binigay mo sa Panginoon, yung walang kabuluhan na mga bagay, susunugin niya ng Diyos. No, Brother Bill, binigyan kita ng buhay. Anong ginawa mo sa buhay? Ay, Sir, Lord, just an example, okay? I'm a chess champion. Man, I was really good. I'm really good at strategy. Man, I mean, I know all the openings, and I defeated Magnus Carlsen. I defeated Magnus Carlsen. Now listen, when you go to heaven, chess is gonna burn up. You know why? It doesn't comport to the sovereign plan of God. You understand what I'm saying? I'm not saying you can't have a life or you can't enjoy things here and there, but priority is priority, and the most important thing on earth is God's glory. That's the most important thing on earth is God's glory. So, ayan, introduction. All right, let's go to verse 8. Verse 8, Romans chapter 1, verse 8. So we're going to talk about sin, pero wala pa tayo doon. Introduction pa lang tayo, alright?
Romans chapter 1 verse 8. First, I thank my God through Jesus Christ for you all. So, nagpapasalamat si Paul sa inyong lahat, sabi ni Paul, sa mga churches ng Rome. And again, pag binasa mo yung chapter 16, meron kang mababasa dyan, 26 names. So, alam ni Paul, kilala niya yung mga sinusulatan niya. Bagamat hindi pa siya nakapunta doon. Alam na niya sila Aquila, sila Priscilla, alam niya, papunta doon si Phoebe. Kaya sinabi niya, ingatan niyo si Sister Phoebe ha, pagdating niya doon. Tanggapin niyo siya, alagaan niyo siya, katulong ko yan sa ministry. Pakibati ito, pakibati siya, pakibati yon. Alam ni Paul yung mga pangalan nila. He's thankful to God through Jesus Christ for you all, corporate, all of y'all. And your faith is spoken of throughout the whole world. So yung pananampalataya ninyo bilang Kristiyano ay may testimony kayo sa buong daigdig. Kasi sabi ni Paul, nandito kami sa Corinth, nangungumusta sa inyo sa Roma. Pati na rin yung mga churches ng Macedonia, Philippi, Thessalonica, Berea, Athens Baptist Church, lahat ng mga churches na yan, bumabati sa inyo. Anong ginagawa nila? Pinag-uusapan nila yung pananampalataya nyo. Bakit mahalaga yung pananampalataya ng mga churches sa Roma? Kasi malapit na yung pag-destroy ng Rome sa Christianity. Aatakihin ng Roma ang Jerusalem AD 70. Siguro itong time na sinulat ni Paul ito, mga AD 65. 5 years na lang, magwawala yung emperor ng Rome at magpa-persecute yan ng mga Kristiyano. Kaya hindi easy maging Kristiyano noon. Pag nag-church yan, pwede silang huliin at sunugin. Ngayon, wow, pag may time ako, mag-church ako. Wow, ang galing mo, super Christian. No? Pag walang kuryente dito, hindi ako babalik. Pag walang tubig, lagot. We think we got it hard. We are nothing compared to the persecution of these Roman believers. Kaya sabi ni Paul, your faith is spoken throughout the whole world. Kumusta kaya yung faith natin? Anybody talking about our faith? Yung convenient faith natin na Sunday afternoon lang? It's convenient. Buti may 1 o'clock service, habol na lang ako doon. That's not good enough. You understand it, Brother Kenneth, Sister Sherry, they wake up at 5:30 in the morning so they can get on a bus to come to church. That's why we're going to start a church over there. Para hindi na sila mag 5:30 in the morning. Nakakahiya naman sa kanila. Tapos tayo, ay, anong oras na? Six. Masarap yung unan pag Sunday. Mas malambot ang kama pag Sunday. No, we don't match the old church. We think we're doing good. We're in an air-conditioned building. First century, they had nothing. But their faith was spoken of throughout the whole world. The whole world knew. Those bunch of Christians, they're crazy. For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of His Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers. So tingnan mo, wala pa si Paul doon, pero I'm praying for you,
I'm thanking God for you. You are a blessing to me. And I can't wait to get there because I want to be a blessing to you. May mutual love si Paul sa mga believers doon. Verse 10, making a request. If by any means now at length I might have a prosperous journey by the will of God to come unto you. So sabi ni Paul, may request ako para sa inyo. Sa mga Kristiyano kayo dun sa Roma. Ipag-pray nyo ako na makapag-visit ako sa inyo, na bigyan ako ng Diyos ng magandang journey. Magandang lakad papunta sa inyo. So, question, nag-pray ba yung mga churches ng Rome na bigyan siya ng prosperous journey? Sa palagay nyo? Did they pray for that? Yes. Sinagot ba ng Diyos? Yes. Paano siya nakarating sa Roma? Kumusta yung prosperous journey niya? Nasa bangka siya at nasabayan pa ng ulanday. Ano ba yun? Ang tawag doon ay Euroclydon. Yung habagat at typhoon. Nawasak yung kanyang ship. Halos mamatay sila. Nakabitbit na lang yan sa yung ano yun? Yung ship na crack na yung na lang, yung wood na lang. Ayan, papunta sa Miletus. Yun ang prosperous journey niya. Paano kung hindi nag-pray yung church? Well, anyway, he did have a prosperous journey, although he had to go through shipwreck. But he got there. For I long to see you, verse 11, I long to see you. I want to see you. Sabi ni Paul, I want to see you. Kaya yung church, hindi ho universal, invisible, mystical body of Christ ang church. It is a local, organized, visible body that you can see. So mali ang evangelical and fundamental Christianity that the church is everyone who's saved, is the body of Christ universal. That is Gnosticism. That's mysticism. That doesn't work. Subukan nyo yung school. Meron bang universal mystical school? Ha? Pag Monday, pasokan na, di ba? Monday, pasokan na sa school. Pwede ka bang magsabing, estudyante ako sa Universal Mystical Invisible School? Bangko. Subukan mo sa bangko. Ide-deposit ko yung pera ko sa Universal Mystical Invisible Bank. Meron bang ganon? Wala, no? Anong mamamayan ka? Anong bansa ang mamamayan ka? Ako ay mamamayan ng Universal, Invisible, Mystical Philippines. Meron bang ganon? Hindi. Ang Pilipinas may boundary yan. Nakikita mo yan. May lupa talaga dyan. May mga tao talaga yan. May konstitusyon yan. May sovereignty yan. You understand that? Pero church lang ang merong universal, invisible, mystical body of Christ. Kamangmangan. Subukan mo mamalengke sa universal, invisible palengke. Bumili ka ng universal mystical fish. Iluto mo sa isang universal mystical fire. At kainin mo yung universal, invisible bangus. Tingnan mo kung yung timbang mo ay hindi maging mystical. No, Satan is the only one who targets the church with this universal, invisible, mystical thing. And unfortunately, even the hymn writers teach a doctrine that of a universal, invisible, mystical church. Tapos iaalay natin sa Panginoon in worship. False theology sung, offered to God. Unless you teach and you contextualize and you apply,
We don't want to offer to God something that doesn't reflect His Word. So Paul says, I want to see you. By the way, sa November, I invited Pastor Ratak. He will be preaching here Wednesday, Thanksgiving Wednesday natin. Sana nandito kayo. Para pag nag-preach siya, hindi siya mag-preach sa Invisible Church. Pastor Dr. Rakintan will be here in December. First Sunday ng December. Si Doc Rakintan, nandito siya. Sinong magpipreach siya sa inyo kung nandito kayo? Unless you become universal invisible. Paul said, I long to see you. Why? That I may impart unto you some spiritual gift. So meron siyang spiritual gift, gusto niyang ibahagi sa inyo yung kanyang spiritual gift. Question, ano ang spiritual gift ni Paul? Preaching, prophecy. So, question, ano ang spiritual gift mo? Alam mo ba yung 7 spiritual gifts? We'll talk about that when we get to chapter 12, 13, 14. Kasi may makikita natin dun. So dun mo masasabi, Brother Bill, parang ganito yung spiritual gift ko. Ayun. Ano sa palagi mo, Brother Bill, yung spiritual gift ko? Ayun. That's biblical. Pwede mong sabihin, tanungin mo yung missionary, Brother, sa nakikita mo sa akin, ano yung spiritual gift ko? Pwede yun. I can share with you what I think, and then you can pray, and then God, the Holy Spirit, will show you what is your spiritual gift. And when you know your spiritual gift, you're supposed to use it. That's right. You're to use it. Don't bury it. Don't hide it. You cooperate with the Holy Spirit and you use your gift. And you know what it does? It edifies the body of Christ. Nagiging blessing yan sa church. So Paul has a spiritual gift. He wants to preach to them to the end that ye may be established. Para kayo ay ma-establish. Verse 12, that is, that I may be comforted together with you by mutual faith, both of you and me. So isa sa mga dahilan kung bakit gusto niya makita yung church, para ma-comfort yung church, at para ma-comfort din siya. So mutual comfort, both of you and me. Now I would not have you ignorant, brethren. Ayaw kong hindi nyo malaman ito, sabi ni Paul. What is it? That I would have not you ignorant, brethren, that oftentimes I purposed to come unto you, but was let hitherto. Marami ng beses na gusto ko talagang pumunta doon sa Roma, kaya lang pinigilan ako. That I might have some fruit also, fruit among you also. Gusto ko magkaroon ng spiritual fruit. Gagamitin ko yung spiritual gift ko para mag-produce ito ng spiritual fruit sa buhay mo. Now, so, even as among other Gentiles. So, majority ng Roman churches, hindi mga Jews, mga Gentiles. I am a debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. So as much as in me is, I am ready to preach the gospel unto you that are at Rome also. So, one of the reasons why I want to go there is I want to preach to you the gospel. Bakit mahalaga yung gospel, Paul? Hindi ba church kami? Tinanggap na namin yung gospel. We know the gospel. So why do you want to preach the gospel to churches? They know the gospel. Well, truth is, not everybody in the church knows the gospel. Yep. And furthermore, sometimes if you don't go back to the gospel could be changed. One generation lang tayo away from apostasy. Every church is only one generation away from false teaching, false doctrine. So Tabitha, siguro pinakabata dito. So after a few years, tatanda si Tabitha. Halimbawa, umabot na siya ng 40 years old. Bata pa yon, according to scriptures. Sa isip ko, wala dead ball ka na pag 40 ka na. So,
22, papataas yun. Pero halimbawa, umabot siya ng 40. It is possible na kapag yung generation niya ang mag-church, hindi na nila alam ang gospel. Kahit na may King James Bible pa sila. Kasi kailangan i-preach para masigurado mong matuwid talaga yung gospel na hinahawakan mo. So, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Why? For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. So, hindi niya pinagkakait yung gospel kasi ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng mga tao. So you see, the gospel of Christ is the power of God unto salvation. Kaya pag hindi mo alam yung gospel, hindi ka saved. You can't have salvation without knowing the gospel. So, Brother Bill, ano nga ang gospel? Wala na tayong oras. Maybe after church, we can talk about it. But it's the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, also to the Greek. Verse 17, for therein is the righteousness of God revealed. Righteousness of God. Yan ang tema ng aklat ng Romans. The righteousness of God, ang katuwiran ng Diyos. Alam mo ba ang Diyos ay matuwid? Alam mo ba na tayong tao ay baluktot? Kaya pagdating ng 2:13, yung baluktot, pastor, ang haba ng preaching. Kasi paminsan ka lang nag-church eh. Sana nandito ka, Sunday school, may laban ako. Sunday morning, may laban. Ngayon ka lang. Kaya, when am I gonna be done preaching about Christians that attend on the afternoon only? Kapag palagi kang afternoon, at ako nagpipreach, you will hear this. Hanggang either magbago ka or madiscipline ka. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. So saan nagsisimula yung righteousness of God sa buhay mo? From faith to faith. Yung Christian life nag-start sa faith at matatapos din yan sa faith. Anong ibig sabihin nito, Brother Bill? Nagsimula ang karera ng pagiging Kristiyano ko nung nagtiwala ako sa Panginoon. At habang buhay, magtitiwala ako sa Panginoon, ano man ang pagsubok na dumating, magtitiwala ako sa Panginoon hanggang kamatayan. From faith to faith. Amen? So, Brother Bill, may mga examples ba tayo ng mga tao na nabuhay sa pananampalataya, nagsimula sila sa pananampalataya, at natapos sila sa pananampalataya? Marami. Basahin mo ang Hebrews chapter 11. Ang daming mga pangalan doon. Lahat sila nagsimula in faith, at lahat sila namatay in faith. Siyan ang plano ng Diyos. Gusto niya ma-save ka muna in faith, at magpatuloy ka in faith, at pagkatapos mo ng buhay na ito, nasa faith ka pa rin. Hindi yung, may faith ako dito sa simula, tapos sa gitna, tapos sa huli, wala na ako sa faith. Now, you're in apostate. That doesn't work. It's from faith to faith. Ayan ang scriptures. Now, as it is written, the just shall live by faith. So where did Paul based his entire epistle? What scripture did Paul use to launch the book of Romans or the letter of Romans? Saan niya nakuha yung the just shall live by faith? Habakkuk chapter 2 verse 14. The just shall live by his faith. And Brother Bill, ngayon ko lang narinig may Habakkuk pala sa Bible, ano? So, we'll continue next week then. Let's pray.